Mayong buntag. Mayong buntag sa tanan o sa atong mga live stream nga mga igsuon sa Ginoo. Murag dugay-dugay na gyud ko nakatindog diri ba. And pasalamat gyud ko sa Ginoo kay gihatagan ko ani nga opportunity. No, and I'm so excited nga to learn with you. No, pag ikaw preacher kay usahay magunaw na ta ba nga akabalo na siya. Pero ako usually while tuon ko sa pulong sa Ginoo, na yung mga gina-reveal ang Ginoo sa ako Dahil pag magwalin ako, naapo yung mga i-reveal ang Ginoo sa ako No mo ba na yung experience niyo mo, pastor? Kanang murag, bitaw no? Ana ba, while you're speaking, dito pa mag-click ba ang tanan-tanan. And I'm excited nga mag-cut-on pod with you guys. So ampo sa ta, bago ta magsugod, please pray for me as well. Our gracious and loving Father, niya kakaron uban ka namo. O kini imong pulong, Lord. This is not our word, this is not Ebenezer's word, this is God's word. O karon, we are so excited nga maminaw o ma-apply. Magamit namo sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi og pamilya ang imong pulong, Lord, your good and your amazing word that transforms lives and communities, Lord, even a nation. I pray, O God, na you will forgive us from all of our sins. Forgive me, Lord, and cleanse us sa among mga sala, that we will be focused. Dili mi mahimong distracted sa among mga problema o mga gipanghuna-huna nga mga kabalaka, worries in this world, but we will just focus on you, focus on your presence here with us and in the beauty of your word. In Jesus' name, amen. So for this month, and possibly for the next months, we will be focusing on a new series called The Parables of Jesus. So, muna ni ang atong focus, no? And be excited sa mga next Sundays and mga next speakers. So, very familiar actually sa ato ang parables. No? Unsa may mga parables nga inyohang hinumduman? Parable of the sower, diba? Parable of the prodigal son. Very good. Parable of the prodigal son. Parable of the lost sheep. Parable of the lost coin. Actually, daghan og mga parables. And sometimes wala na nato na focus ang uban, no? Murag nag-focus kayo ta sa katong mga specific na mga parables nga naay mga parables nga wala nato nahatagan og attention kaayo. So, this is a good series para at least makita nato katong mga familiar, mabalikan nato o katong nga dili kaayo familiar. Pero murag nabasahan ako ni. Pero wala pa din nato nasabtan. No? And a parable, according sa Oxford Dictionary, is just a simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson as told by Jesus in the Gospel. So simple lang siya actually. Usually mga parables, dili kayo siya taas. Diba? Naaga ni mga parables nga very murag 1 sentence, 2 sentence, 3 sentences lang. Pero grabe ka powerful. When Jesus used these parables, they are often very powerful. Kabalo mo, ang mga parables, sometimes, pag paminawon mo siya, magkaklaro sa imong hunahuna, unsay pasabot sa teksto, no? Naay ganahan iingon si Jesus, kani. Moa na siya nga, gihigugma ka sa Ginoo, bisag kinsa pa ka. And then, mugamit siya parable, and then magkaklaro ba? Okay, wow. And sometimes we forget the lesson, but we don't forget the parable. Tinood ba na? Numalimtan nimo nga, unsa ganito? Pasabot ato. Pero ang story, dili nimo malimtan. Ngano man, kasi kita mga tao, we really are built for stories. Ganahan kita maminaw og mga story. In fact, di ba, usahay pag sa simbahan matulog na ta.
Diba? Katulgo na kayo ba? Lami na matulog sa simbahan. Tulog ka. Pero pag storya nag-story, unsa man? Matata, no? Matata. Tapos balik na po sa ano po, ang pasabot ani na ang lesson, tulog na po. Di ba? Na yung sa katawo, naglakaw siya o nakakita siya. Di ba? Ano, di ba, bro? Uy, mata ka balik, no? Kaya we are built for stories. Muna yung beauty of parables. They are stories. Pero naa siya very powerful na lesson. Na po yung mga parables si Jesus nga after ni mo paminawon, magkamot ka sa imong ulo. Di pasabot ani. No? Murag samot ka nga naglibog. Na po yung reason si Jesus, ana. The reason why naa siya yung mga parables nga klaro, ug na siya yung mga parables nga medyo libog is because katong nag-start siya sa iyang ministry, medyo dili kayo niya gipaklaro unsay pasabot sa iyang mga parables. And the reason why is because dili pa ready ang mga tao nga madunggan unsay pasabot ato nga parables. Na ay mga tao, mga Fariseo, di ba, katong mga nagpapatay kay Kristo, nga dili gid sila ganahan maminaw kay Kristo. Na ay mga tao nga ingana na close na ilahang dalunggan kay Kristo, nga di na sila ganahan maminaw. Pero ang kanindot sa mga parables, bisag dili ka mo agree kay Jesus, bisag dili ka ganahan maminaw sa iya, ang parables is very interesting. Ug magbalik-balik siya sa imong hunahuna, no? Munang pag-ingon ni Jesus ani nga parable, ani nga story, hunahuna tong Fariseo. Okay. Unsa ka ato? Magbalik-balik sa iyang paghunahuna ba? Okay, naayo sa ka lalaki, naglakaw siya diri. Tapos nakakita siya og tawo nga gibugbog, no, di sa dalan. Tapos wala gitabangan sa Levite, wala gitabangan ani nga tawo. Dahil gitabangan siya ani nga Samaritan. Say pasabot ana. Balik-balik ba? No, balik-balik sa iyang hunahuna. And so parables are a way of entering the truth. Pero dili sa entrance. Dito sa window or sa back door. Sige magbalik sa ilang paghunahuna. Hangtod nga na-realize, ay, moday ning pasabot. No? So para sa mga resistant nga mga tao, kana sa mga tao nga dili mo agree sa imuha, mga tao nga dili maminaw sa imuha, parables are very useful. Kasi ang mga story mo balik-balik man sa hunahuna sa tao. No? And so this is the reason why si Jesus naa siya yung mga parables nga grabe ka klaro og meaning ug naa po yung mga dili kayo klaro nga meaning. And makita na nimo nga usahay pag si Jesus na lang ug uban iyang mga disciples dito pa niya i-explain. Mabasa na ninyo. No mo ana siya nga okay sige sa inyong mga disipulo nako i-explain ako mo niyang pasabot sa akong parable. Kay sila yang mga disciples willing sila maminaw. You know, they were there to absorb ang teachings ni Jesus. And so I hope nga as we study these parables, kita pod like the disciples, mahimutang hungry. Gutom ta, no mga maminaw sa pulong sa Ginoo and to ask ourselves, Jesus, what are you trying to tell us? So we'll be focusing on medyo dili kayo familiar na parable, no? Even ako na interesado ko ani kay dili pa kayo ko himay ani, no? Di pa kayo ko kabisado ani nga parable. It's called the parable of the rich fool. Ang katong kaganina adunahan nga buang-buang, no? The parable of the rich fool. And I'd like to start this parable or discuss it using a friend of mine. Yang pangalan kay si Kuya Boyet. Now si Kuya Boyet, dili gyud ka makaingon nga datoon siya, no? He's very humble and dili gyud nga daghan jud kaayo silag mga kabtangan. And grabe ni siya ka caring for his parents, and ang nahitabo is isa siya sa mga only few ones nga na-save sa iyahang pamilya. Dagan sila mag-igsuon. Pero usara siya sa few, if not siya ang only person nga na-save sa iyahang pamilya. Karon, katong nagkalisod na ang iyang mama ug papa, hapit na sila
mamatay, no? Hapit na sila makuha sa Ginoo. Grabe iyang pag-amping sa iyahang mama ug papa, no? Siya mo'y mag-ili sa diaper, siya mo'y mag-atiman. Yang mga igsuon, wala lang. No, makita nga naglisod ilang mama ug papa, labay lang, no? Siya gyud, bisag dili siya ang panganay, siya gyud mo'y nag-atiman gyud sa iyahang parents. Ug karon katong namatay na iyahang ginikanan, gibutang dito sa will na gitunga-tunga na, no, ang inheritance. Pero katong lote sa parents gyud, sa mama ug papa, imbis na itunga sa ila 7 ka mag-igsuon, kang Kuya Boyet ra gihatag. Katong share, no? Katong land, property na sa mama ug papa kay Kuya Boyet lang. Nasuko iyahang mga igsuon. Nganong sa iyaha lang gihatag ang lote, no? Masabtan nimo kay siya magyud nag-atiman sa ilaha, no? Katong pahawain na sila diri nga diri sa kalibutan. To make it worse, there was a time sa kinabuhi ni Kuya Boyet, kay naman ni siya boarding house. Actually, kauban ako ni siya sa Iligan, no? I met him in Iligan. And dito ko tigkaon sa iyahang boarding house. Naman siya kan-anan dito. Very simple lang. And kani nga balay, nasunog ni actually. There was a time nga nasunog yun, as in, ang iyahang tibuok boarding house. Pag abot niya dito, nakita niya ang kaitom na nga iyaha, katong nga balay ba? No? Ang wood, everything. Ug katupod nga time nga giaway siya sa iyang mga igsuon. Gibalikan siya, no? Wala na sa iyang mga property na siya duha ka boarding house. Katong nga boarding house kay nasunog ay katong nga kanang okay bitaw, okay pa siya na boarding house. Moto ang nasunog. Ang nabilin lang sa iyaha at this point, kay kana na lang yung nasunog ba? Kay, nga naman, ganahan man kuhaon sa iyahang mga igsuon, katong okay pa niya nga boarding house. Sige siya ginabalikan, no? Ginaaway-away siya. To the point nga, iyahan na lang yung gihatag. Katong okay pa na boarding house. So, unsay nabilin sa iyaha? Kato lang nasunog. Wala na gyud nabilin sa iyaha. Imagine. Ako siyang gipangutana at that time, no? Kuya nga nung imo mang gihatag kani nga lote. Katupag yung okay ba? Katong wala nasunog ba? Nganong imong gihatag sa imong mga igsuon? Sa iyang tubag. Siya nga, unsaon man ako na nga naamon ko'y mansion sa langit. Unsaon man ako na nga mas dako ang giandam sa Ginoo para sa ako. Grabe, no? Grabe nga pagtuo sa Ginoo. Kagahapon nagstorya mi, no? Kay murag 3 years na gid mi wala nagstorya ni Kuya Boyet. And ana siya nga at that time ganahan lang gyud siya kalinaw, no? Kay ginaaway-away gud siya per mi. Pero looking back, karon nakita niya gigamit siya sa Ginoo in order to reach out sa iyang mga igsuon. Karon, pwede niya ma-invite sa church, ma-invite sa Bible study. Kay iya naman itong gihatag iyang lote ba? It has become a testimony sa ilaha. Wow! Nakita na ko kang Kuya Boyet nga wala siya naglantaw diri lang sa kalibutan. He was looking beyond. He was looking more long-term. Wala siya naglantaw lang sa iyahang naa siya karon. Sa iyang balay karon, pero kung unsay balay niya dito sa langit. Why give up your possessions? Nganong ihatag man nimo kung unsay naa ka karon? Because for Kuya Boyet sa akong paglantaw, there is so much more importance sa unsay after this life. Katong kinabuhi, 100 years, swerte na kay kaana, no? Kaya ang average lifespan, sa Pinoy, 60, 70. Makadungan gani ka, 75, wow, bonus na kayo na. Pero
how long ang atong kinabuhi after this life? Millions of years? Billions of years? Walay katapusan. Either in heaven or in hell. Now, ang atong story, actually, opposite siya sa kay Kuya Boyet. Natay usa ka lalaki nga samtang gawali si Jesus, ni-cut in siya, no? Ni-butt in siya, ni-interrupt siya kay Jesus. Para sa iyahan, nagyo siya ganahan nga concern. Nagyo siya ganahan nga isettle ni Jesus. So basahon nato. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Bahinon. Ang mana, no, siguro namatay na iyang papa, and siguro manghod ni siya. Kaya sa ilahang panahon, ang panganay man, mo'y mag-decide. Ana si Jesus, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Kasi nag-ingon nga ako may maghukom, no, mag-judge sa inyo ha. And actually, sa time nilang Jesus, ang rabbi or ang teacher of the law, expected siya nga mag-mediate og mga ingani. Expected sila na mag-judge. Nga naman, kay ang pagbahin-bahin sa lote, naamagod siya sa Bible, naamagod siya sa Balaod, na siya sa Deuteronomy. So kaning pag request kay Jesus, expected ni sa ilahang panahon, no? Pero ana si Jesus ana siya nga ang akong gingharian, no, dili political. Dili siya kung unsay naa diri, but it's a spiritual kingdom. Naay mga mas importante pa kaysa sa mga pagbahin-bahin sa lote. Dili ko ni anhi para mo hukom ana. And that's also a big reminder sa atoa, no, nga hapit ng election karon, di ba? Naay mga tao nga grabe kaayo ilang pagsalig sa mga kandidato nila. But there are more important things in life. Wala ko nag-ingon nga dili na importante, ha? Wala ko nag-ingon, pero these mga candidates, no, mayors, vice mayor, congressman, wala ang atong paglaom ani nga mga tao. Ug ang atong kinabuhi diri sa kalibutan is very, very short. Choose the right candidate, no? But dili dapat sobra-sobra ang atong pagsalig nga mag-away-away na ta para sa atong mga kandidato. Unsay giingon ni Jesus? Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Si Jesus nakita niya, dili lang ang pangutana or dili lang ang request ani nga tao, nakita niya ang kasing-kasing aning tawhana. Nakita niya na kani nga tao naa siya'y greed sa iyahang kasing-kasing, nga useless ang pag-mediate ni Jesus. Nga naman, muha na si Jesus nga, okay, bahin mo, 50%, 50%, 50-50. Or, okay, sige, ikaw manghod, 25 ka, imong panganay, 75. If you are greedy, kulang per me. Tinood ba na? Useless ang pag-mediate ni Jesus kay greedy man ka. It's never enough. Ang meaning sa greed diri or covetousness, which is in the 10 Commandments, di ba? Thou shalt not covet. Is dili ka makontento sa unsay naa ka. In terms of mga kabtangan, in terms of things, it's never enough. And so, ana si Jesus, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Kay it will never be enough. Sige lang kag, more. Nanay iPhone. Papalit na po bago. No? Pinaka-latest na po. Nana kay bago nga tablet. Kanang pinaka-bago na po. No? Greed. Makita ni mo, uy, naalagi siya kotse. Ganahan po ka. No? Mukuha iyang kotse. Muna ang mga tao kay magkawat-kawat sila. Watch out. And in order to illustrate this, nag-share siya sa ka-parable. Ana siya na, the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest.
Okay, daghan kaayo, no? Dato nga tao, daghan kaayo siyag ani. Sa ato pa, ani nga time kay agricultural man gini sila nga time. Mo ana kita sana all, di ba? Sana all. Grabe ka blessed nga tao. Ana siya sa iyang kaugalingon, "What shall I do? I have no place to store my crops." Then he said, "This is what I will do." So kanang mga I ihapa gani, pila na ka I. Di ba? What shall I do? I have no place. This is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and then there I will store my surplus gain, and then I will say to myself, "You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." Dagan na kay kag mga butang. Yang gihunaw na kinsa man, iyalang kaugalingon. Ug mao kini ang problema, dili na problema ana nga dato siya og daghan siyag mga kabtangan, dili kana ang problema. Ang problema iyalang gihunahunaan, iyahang kaugalingon. Wala siya naghunaw na sa Ginoo. Wala siya naghunaw na nga daghan kay tao at that time nga walay makaon. Munay problema. Dili problema iyang pagkadato. Ang problema kay iyahalang kaugalingon yang gihunahuna. But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?" Atong gabi na gikuha iyang kinabuhi sa Ginoo. Kinsa na karon ang muhawid sa tanan nga imong giandam para sa imong kaugalingon. And this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Balik ta kay Kuya Boyet. Ako ang friend sa Iligan. Instead of thinking of himself, no? He was always thinking about God. And kung makita nato kay Kuya Boyet, opposite po ang iyang situation sa rich man. Kasi Kuya Boyet, do di man ta mag-ingon nga na pobre nga Kristohano, no? Pero dili gyud riches ang naa siya. Makita na ako, grabe gyud siya magtrabaho, no? 5 a.m. mata na siya sa buntag para magbasa sa iyang Bible ug magluto siya mga kutsinta, ana mag-prepare siya mga pagkaon para sa iyahang karinderya. Ang problema kay Kuya Boyet is sometimes pwede siya mag-worry. Asa man ko magkuha ani nga pagkaon? Asa man ko magbayad ani nga mga bayro nun, no? Mga para sa kuryente. Kung naay mga tao nga grabe kadato sila, wala sila kabaluon sa ibuhaton silang kwarta, kadaghan sa ato opposite. Kulang tag kwarta, no? Or sa atong pagunahuna, kulang ta sa kwarta. Mao nang nagpadayon si Jesus og storya pero sa iyahang mga disipulo. Kay ngano, iyahang mga disipulo gibiyaan nila tanan nga ilang mga kabtangan. Gibiyaan nila ilang mga pamilya, tanan ilang mga ari-arian in order to follow Christ. And so kani nga mga disciples, mura sila opposite nga problem. Pwede nga magsigi sila kabalaka. Asa man sila magkuha og kwarta or provision. And so sabi ni Jesus, "Therefore I tell you, do not worry about your life." Ana siya, di ba? There is more to life than possessions. There's more to life than things on this earth. And so ana si Jesus nga, don't worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. For life is more than food, and the body more than clothes. Consider the ravens, mga uwak. They do not sow or reap. They have no storeroom or barn, yet God feeds them. And how much more valuable you are than birds. In Matthew, I think ang gigamit nga illustration ni Jesus is sparrows. Lantawa ang mga maya. Di ganyan sila kabalo mag-plant
Hindi sila kabalo magbutang petchay, diba? Scatter og mga seeds. Hindi sila kabalo, di ba? Wala man sila nagutom. Because the Heavenly Father feeds them. Ang ravens, for them is unclean. Murag hugaw ba nga creature? And yet, God feeds the ravens. Unsay pasabot ani? Whether you think nga you're very small, insignificant ka, murag pansinon sa Ginoo. Whether you feel nga unworthy ka or kahugaw ka, God cares for you. Bisag kinsa pa ka, you are more valuable. Mas importante pa ka kaysa ani nga mga mananap. God will fill you. God will feed you. And God will provide for all of your needs, igsuon. But God will provide for our needs, not our greeds. I-provide sa Ginoo tanan atong panghinanglan, dili katong mga giganahan nato nga mga butang nga sobra-sobra na. Nga wala na tanahimong kontento. God will provide our needs, but not our greeds. Yet God feeds them, and how much more valuable you are than birds. The reason why God will provide is because He cares for us. Kabalo siya sa tanan nga atong panginahanglan. Who of you by worrying can add a single hour to your life? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Actually, ang pag-worry, pagbasahon gid mo sa mga textbook o sa mag-research ka, mas mag-ubos pa imong kinabuhi. We worry about the things that we cannot control. Diba? Ang weather ugma. Kaulanon na ba? Deadline na, ugma. Basin, ang bayro nun. Diba? Wala tayong makontrol, ani. You cannot control the weather. There are so many things nga di nato makontrol. And we worry, babalik-balik sa itong paghunahuna. And worrying actually shortens our life. Mahimutang mas masakiton. O wala ta nakalihok sa dapat nato buhaton when we worry. So why worry, ana si Jesus? Consider how the wild flowers grow. They do not labor or spin, yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, how much more will He clothe you, you of little faith? This calls for us nga ang atong pagtuo, dili sa ato ang kaugalingon o sa atong kapabilidad, pero sa atong Ginoo o sa unsa ang iyahang kapabilidad nga mo provide sa atong panginanglan. Amen ba? Do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it. For the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them. Wala natin kinalahian ani sa kalibutan. Di na ta maingnan nga Kristohanon ta, kay pareha raman ta, og ginahuna-huna, o gikabalakan, o ginabuhat sa kalibutan. So if dili ta mo focus sa unsay naa ta karon nga kalibutan, kung ang atong paghunahuna dili sa unsa atong kaunon, unsa ato ang masuot or unsa man, unsa dapat ang atong i-focus? Ana si Jesus, ang imong focus is ang gingharian sa Ginoo. Seek first His kingdom, and these things will be given to you as well. Unsay dapat natong udahon? The kingdom of God. Now, the meaning of kingdom, pabalik-balik ni siya sa Gospels, no? It means the rule of God. Di ba? King. Ang usa ka hari or king, kung unsay iyang iingon, mo gid nay mahitabo. A king is not like a president. A king is not like the mayor or barangay captain. Sa ilaha, sa monarchy, pag muingon ang king nga patyan ni siya, mamatay gid na. Okay, hari man siya. But in the kingdom of God, kung unsay ganahan sa Ginoo mahitabo gyud. The problem is, there are many parts in the world nga wala gihapon nahimong part sa kingdom of God. Nga ang unsay ganahan sa Ginoo, wala nahitabo.
There's corruption. There's lying. There's cheating. Nagkabulag-bulag, no? Nagkaguba ang mga pamilya na yung mga walay kwarta. Ug nagkautang-utang. Kung unsay will sa Ginoo, wala na hitabo because they are not part of the kingdom of God. So unsay pasabot ani ni Jesus? He says, mo participate ta sa kingdom sa Ginoo. Let's participate in what the Lord is doing. Don't you know nga ang Ginoo, He's always working? God is always speaking. Through His Word and through circumstances, through experiences in our lives, through other people. God is always healing people. God is always working in people's lives and transforming families. Pero ang problema is wala ta nag-participate in what the Lord is doing. Wala ta nag-ask sa Ginoo nga, Lord, what are you doing in this church? Lord, what are you doing in our family? Unsay mong ginabuhi at sa akong kinabuhi, I want to be part of that. Ganahan ko nga mo, appeal, ana, and to experience your power. Ma-experiensyahan ako ang imong gugma. And ana si Jesus, diri mo mag-focus to participate in what the Lord is doing. To be honest, usa sa ako ang mga gika-discourage no, sa medicine. When I was in college, or even katong nursery pa ko, kinder, ganahan gyud ko mahimong doktor. I wanted to make a difference sa kinabuhi sa mga tao. I wanted to save lives. Ganun yun yung pag doctor ka, you are here to save lives. Pagka-college na ako, by God's grace, bisag unsa ko ka-busy sa ministry, I graduated magna cum laude. And muna ako ang ginakuptan, Matthew 6:33, seek first God's kingdom, and all of these things will be added unto you. And true enough, gihatag gid sa Ginoo, bisag unsa na ako ka-busy sa pagwali, pag-share og gospel, pag-prayer meeting, gihatag sa ako tanan ni Lord. Pagkaabot na ako sa medical school, later on, sa sigig, sa mga pasyente, nakita na ako, nagsayang man. Sayang ang akong effort, nga pagtuon, pagbilar, walay tulog, kasabaan pa ka, o grabe kayo nga, dagan kayo kaagi ba and suffering, na ako'y tao nga matabangan, ma-extend na ako iyang kinabuhi 1 year, and then mamatay siya. Matubang siya sa Ginoo, maadto siya impyerno for millions of years. Unsa pa tong thank you Doc. Uy, salamat Doc ha kay naayo gyud ang akong bana, naayo gyud akong lolo lola. And then na-extend lang nako 10 years. What is 10 years, 20 years compared to eternity nga mo suffer siya dito sa impyerno? Ana ko murag sayang man akong pagka-doktor. Para asa pa. Later on, kaniya ako na-realize. I realized that it's not me. It's God who will save these people. It is God who will heal these people. Not the doctors or the nurses. Gigamit lang mi sa Ginoo. It is God who is working. The question is, Obed, are you participating? Are you joining me in my mission? It's not na I love these people, but God loves these people. So Obed, magpagamit ba ka sa ako in also loving and helping these people? Seek first the kingdom of God. Participate in what the Lord is doing because He is the King and we are His servants. And all of these things will be added to you. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions. Ibaligya na. Ihatag na sa mga pobre. Provide purses for yourselves that will not wear out. A treasure in heaven that will never fail.
where no thief comes near and no moth destroys, for where your treasure is, there your heart will be also. So what are the main lessons nga makuha nato ani nga pagkadindot nga parable? Number 1, prioritize heavenly treasure over earthly treasure. Tanan, bisag unsa pa ka milyonaryo diri sa kalibutan, mawala ra na igsuon. Ana pa tong usa ka dato nga negosyante. Na siya 100 pesos nga gi-frame niya ba. So na 100 pesos gibutang niya sa usa ka frame. Dato na kayo siya, no? Milyonaryo na siya nga negosyante. Dayon usa ka adlaw nangutana sila, unsa nang 100 pesos nga naka-frame. Na siya, kaning 100 pesos diri ko nagsugod. Pobre ra ko sa una. Kaning 100 pesos mo ni akong first nga nadawat nga kwarta sa akong negosyo. At that time, hindi pa ilado. Ako ning gibutang, gi-frame na ako. Karon nga successful na ko, ma-remind ko kung asa ko gikan. Dito sa ubos. Kaning 100 pesos. O namatay to nga tawo. Kato nga negosyante nga, grabe ka dato, namatay siya. O iyahang mga kauban sa trabaho, nag-adto sa iyahang funeral. Ana sila, pila kaya yung nabilin, no? Na nangutana ba? Sa kadaghan sa iyang kwarta, pila kaya ang iyang nabilin? Ana tong usa ka Kristohanon, tanan. Nabilin niya tanan. Ngano? Kaya wala man siya nadala dito sa langit or sa impyerno. Mo na siya nga ang reason why dapat ang atong mga treasures naa dito sa langit. Amen? Store up for yourselves riches in heaven. Di gyud na mabilin. Ma-enjoy na to na for all eternity. Prioritize heavenly treasure. Wala gyoy mo kawat ana. Wala gyoy kalawang nga makaguba ana. Bisag kinsa pa unsa man nimong sitwasyon karon, feel nimo murag pobre ra man ko, murag wala man koy mabuhat. If you are serving the Lord, you are storing up treasures for your mansions in heaven. Amen? Pareha ni Kuya Boyet ba? Unsaon man ako ni? When I have a mansion that's waiting for me. Second is prioritize faith over worry. Tanan kita ga worry. Walay exception ana. Every time nga naa kay worry, use it as an opportunity nga, okay, nag-worry na po ko, okay, nag-overthink na po ko, nabalaka na sad ko. This is a time for me to trust in the Lord. Magbuhat kag mga lista sa tanan. Sulat nimo tanan nga mga kabalakan nimo sa una nga gisulbaran sa Ginoo. Tanan nga mga kulang-kulang pero gi-provide sa Ginoo. Ilista nimo na og every time nga mag-worry ka, balik ka to nga lista. Ang tawa nimo, uy, last year wala gyud mi makaon. Pero gi-provide sa Ginoo. Last year mo bagsak na gyud ko sa akong exam. Mo gid ni akong gikabalakan pero nakapasar ko. Pinaagi sa grasya sa Ginoo. So every time you are worried, you have this faith list. Na kay lista nga pwede nimo balik-balikan. O ako actually, nakoy ingana nga lista, no? Gigsugod ko 4th year high school. So imagine, from 4th year high school or grade 10, hangtod karon, I'm still adding to that list. Para na ako'y mabalikan. Every time I worry, I remember, God brought me through. He will bring me through this time. Wala nagbago ang Ginoo. Kung unsa ka amazing akong Ginoo, He is still amazing karon, and He will provide for all of my needs. Lastly, prioritize participation over possessions. Participating in the kingdom of God is our priority. Dili kung unsa ang atong mga kabtangan.
The question nga na I would like to ask everyone, no, for us to meditate is, are we prioritizing our participation in what the Lord is doing? Aning simbahan, daghan kaayo tag ministries, mga igsoon. We can participate. Ani nga ministries. Ayaw paghunahon na nga, daghan naman sila dito. We're always short-staffed. There's always room for one more. And ayaw hunahon na nga, di man ko magamit dito. God can use anyone as long as you're willing and available. Naatay mega ministry. Nga gaadto sa laot, no? Grabe ka exciting kay gaadto gid silang barko, magstay sila dito, makita nimong isda. Diba? Pakaunon pa ka dito. And mugwali, no? Sa dagat. Naatay jail ministry for males and females. And jail ministry is one of the best nga ministries nga akong naapilan. Kay grabe ka, uhaw ang mga tao sa pulong sa Ginoo. And I have seen lives changed. Mga drug addict, nahimong Jesus addict. Nahimong na silang, grabe na ilahang love for Christ. Sa una kay, ang droga ang ilang gihigugma. Karon kay si Kristo na o ang mga tao. We have so many ministries. We have children's ministry. We have the Hawarian ministry that's focused on our Muslim brothers and sisters. We have the Kingsmen. We have the men's ministry. We have the women's ministry. Daghan gid kaayo tag ministry. Pray. Lord, give me a desire to participate in what the Lord is doing. Kung wala kay desire, then maybe there's a problem. Wala tagibuhat sa Ginoo para magpipi-pipi. Pungko, paminaw, pauli, patay. Spiritually. No, mo pungko sa church, maminaw, muuli. Patay ka spiritually, ana. We are called to another P, to participate in what the Lord is doing. Pray nga, Lord, atagi kog desire. Atagi kog clarity. Ganahan ba ka mo join ko sa men? Ganahan ba ka mo join ka ko sa music ministry? Sa pag-ano sa sounds? Ask the Lord nga iklaro niya sa imuha. Kung asa ka niya ganahan ibutang. And God will mightily use you, igsuon. Bisag gamay ra na, tighugas na kag plato, nakita na sa Ginoo. Kung naghugas kag plato, gibuhat nimo na para sa Ginoo, daig mo pa ang tao nga grabe kaayog, daghan kaayog mga gibuhat, gihatag nga kwarta, pero yang gibuhat to para siyang kaugalingon. Daig mo pa. If you do little things for the Lord, that's greater than people doing great things for themselves. So prioritize eternity. Prioritize participation. Prioritize heavenly treasures. Let's pray. Our gracious and loving Father, thank you, Lord, for this powerful truth that you love us. Grabe ang imuhang gugma ug pag-atiman sa amo, Lord, na tanan nga among gikinahanglan. Ang among mga worries last year, good Lord, imong gi-provide tanan. Imong gisulbaran because that's how great you are. You are the God who created the universe. Tanan nga mga gold, tanan nga mga diamonds, diri sa kalibutan, Lord, ikaw ang tag-iya. Ug kami wala mi rason nga mabalaka, kay you will provide for all of our needs. Help us, Lord, nga mahimong klaro sa among kasing-kasing, sa among panghunahuna, where you want us to participate. Make it clear to us, Lord, convict our hearts, and give us a desire, a longing, Lord, to see you work in changing lives for eternity.
And may we store up riches that will never fade away. In Jesus' name, amen.